Malami ang hangin nung araw na iyon, ngunit mas malami ang pakiramdam ng aking nga kamay habang mahigpit na nakahawa sa manibela ng sasakyan. Nakatingin lamang si Nanay Carmen sa labas ng bintana, nakangiti at tila isang inosenteng batang sabi sa unang pagkakataon na makakita ng malawak na karagatan. Hindi niya alam at wala akong balak na sabihin sa kanya na iyon na ang huling beses na sasakay siya sa sasakayan ko. Wala siyang ibang dala kundi isang lumang sako na naglalaman ng ilang pirasong pambahay na damit at ang kanyang paboritong kumot na kupas na ang kulay. 30 taon ng kanyang buhay bilang isang balo, sa isang sako lang nakasya. Saan nga ba tayo pupunta anak? Tanong niya. Ang boses niya ay basak at mahina dahil sa katandaan at sa sakit niya sa buto na matagal na niyang iniinda. Sa probinsya tayo pupunta, Nay? Sagot ko habang pilit iniwasan ang kanyang paningin sa salamin ngang sasakyan. Magbabakasyon tayo. Sabi ngang doktor sa huling pagsusuri mo, kailangan mo raw ng sariwang hangin at katahimikan. Ngumiti siya ng napakalapat. Nakita ko ang malalalim na kulubot sa kanyang mukha na sumasalamin sa hirap ng buhay na pinagdaanan niya para lamang mapalaki ako. O nga, sariwang hangin, mahina niyang sagot. Matagal na rin simula nung huli tayo makbakasyon kasama ng tatay mo bago siya kinuha ng may kapal. Tandang-tanda ko pa nung araw na iyon, ibinili ka niya ng pinakamatamis na mangga dahil iyon ang paborito mo. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Naramdaman ko ang hapdi ng aking budi na pilit kumakatok sa aking pagkatao, ngunit mabilis ko itong ibinaon sa kailaliman ng aking isipan. Wala kaming sapat na salapi. Hindi ko kayang bayaran ang singil sa paggamutan sa bahay, kalinga sa siyudad na umaabot ng halos 30,000 piso bawat buwan. May sarili na akong pamilya. May asawa akong palaging nagrereklamo sa kakulangan ng panggastos at may anak akong naaaral na nangangailangan din ng malaking suporte. Saan ko kukunin ang lahat ng iyon? Wala siya nayamba sa amin kundi ang pagiging pabigat simula nang siya ay matumba sa banyo noong nakaraang buwan at mabali ang buto sa kanyang balakang. Sumakay kami ng isang malaking barko patungo sa isang malayo at liblib na isla sa rehiyon ng Bicol. Habang umaalan ang dagat, nakaupo lamang siya sa isang madilim na sulok nakatingin sa malayo kung saan nagtatagpo ang dagat at ang langit. Tahimik lamang siya, ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata ang isang uri ng kasiyahan at kapayapaan na matagal na niyang hindi nararanasan sa maingay at magulong siyudad. Ako naman ay nakayuko, nakukunwaring natutulog dahil hindi ko kayang salubungin ang kanyang maamong paningin. Ang aking asawang si Maria ay naiwan sa aming bahay, marahil ay masayang nabibilang at nakukuwento ng gasalaping matitipid namin dahil sa gagawin kong ito. Siya ang nakaisip ng lahat na ito. May kakilala raw siyang malayong kamaanak sa islang iyon, isang lugar kung saan may naalaga ng mga matatanda na halos walang hinihinging kapalit. Iwan lang daw namin doon ang aking ina at magpapadala na lang ang kaunting tulong pinansyal paminsan-minsan kung kailan namin may sipan. Inabot din kami ng mahigit 5 oras sa paglalaya bago kami tuluyang nakadaong sa maliit na pantalan. Pagbaba namin ay sumakay kami ng isang kakarak-karak na jeep na bumabatas sa isang maalikabo at baku-bakong daan. Wala kang makikitang malalaking gusali o maingay na sasakyan. Puro manatataas ang puno ng niyo at mapaya na bahay na gawa sa kahoy e pawid ang makikita sa paligid. Walang maayos na pagamutan, walang malaking pamilihan. Tanging ang dagat at ang nakabibinging katahimikan ang bumabalot sa buong lalawigan. Bumaba kami sa harap ng isang luma at pinatakpi-takping bahay. May ilang nga matatandang nakaupo sa labas, nakatinggala sa langit, walang nga kibo at tila naghihintay na lamang ng paglubog nga araw at ng patatapos ng kanilang nga buhay. Nanikip ang aking dibdib at parang may nakabara sa aking lalamunan. Ito na ba ang lugar kung saan ko iwan ang taong nagbigay sa akin ng buhay? Inalalayan ko si Nanay pababa ng sasakyan. Dala ko ang kanyang naiisang sako. Tumingin siya sa paligid at ang kanyang maaliwalas na ngiti ay unti-unting nawala at napalitan ng pagtataka at kaba.
Anak, bakit parang walang tao rito? Tanong niya. Bakasyon ba talaga ito? Nasaan ang asawa mo? Nasaan ang aking kaisa-isang apo na si Tala? Bumilis ang tibok ng puso ko na parang gusto nitong kumawala sa aking dibdib. Wala akong may sagot agad dahil natutuyo ang aking lalamunan. Pinili kong patigasin ang aking mukha at patayin ang natitirang awa sa aking puso. Nay, dito ka muna mapahinga. Malami ang boses na lumabas sa aking bibi habang inilalapa ang kanyang sako sa ibaba ng maalikabok na lupa. May bibihin lang ako sa kanto para may makain tayo mamaya. Hinawak kaniya ang aking kamay. Ang kanyang palat ay magaspang, puno kalimula sa ilang dekadang paglalaba ng gadami ng ibang tao at pahuhugas ng bundok-bundok na pinggan sa mga karinderya para lamang mapaaral ako at makatapos ng kolehiyo. Ang makamay na iyon ang napakain sa akin, naaruga sa akin nung namatay ang aking ama at naiwan kaming dalawa sa mundong ito. Ngunit ng oras na iyon, ang hawa na iyon ay tila isang mabigat na tanikala na gusto kong kalasin upang tuluyan na ako makalaya. Anak, huwag mo akong iwan dito. Pakiusap niya habang nangingini ang kanyang mga labi. Iba ang kutok ko sa lugar na ito. Umuwi na tayo sa atin. Hindi ko kailangan ng dagat o bakasyon. Gusto ko lang makasama kayo ng apo ko. Pilit kong inalis ang kanyang kamay mula sa aking braso kahit nararamdaman ko ang paghipit ng kanyang hawa. Babalik ako, sabi ko nang hindi man lang tumitingin sa kanyang mamata na ngayon ay namumuo na ang maluha. Dito ka lang at huwag kang alis. Tinalikuran ko siya ay mabilis na naglakad pabalik sa diyip na naghihintay para ibalik ako sa pantalan. Naririnig ko ang kanyang tinik, tinatawa ang pangalan ko ng pauli-uli. Jose, Ana, Jose, huwag mong gawin ito sa nanay. Ngunit hindi ako lumingon. Napakabingi ako sa kanyang nga pakiusap, napakabula sa kanyang wagas na pagmamahal. Ang tanging nakikita at iniisip ko lamang ng nga sandaling iyon ay ang matitipid kong pera buwan-buwan at ang magandang kinabukasan ng aking sariling pamilya na malaya sa anumang pabigat. Nang umanda ang sasakyang papalayo, hindi ko mapigilang sumulyap sa salamin. Nakatayo siya doon, isang maliit at malungkot na figura sa gitna ng malawa at alikabok na kalsada, yaka-yaka ang kanya lumang sako. Wala na siyang lakas para tumakbo o habulin ang sasakyan. Nakatayo lamang siya hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa aking paningin dahil sa makapal na alikabok na iniwan ng aming sinasakyan. Mula noong araw na iyon, walang humpay kong kinumbinsi ang aking sarili na tama ang aking ginawa. May malinis na hangin siya doon, mas ligtas siya doon at mas may maalaga sa kanya. Nagsinungaling ako sa aking sarili araw at gabi hanggang sa tuluyan na akong maniwala sa sarili kong kasinungalingan. Sa unang buwan, paminsan-minsan ay naisip ko siya kapag tahimik ang paligid. Paano kaya siya kumakain doon? Sino ang napapainom sa kanya ng kanyang gamot kapag sumasakit ang kanyang likod? Ngunit sa paglipas ng panahon at sa bawat buwan na nakikita ko ang paglaki ng aming naipong para sa bangko, unti-unti siyang nabura sa aking isipan at naging isang malabong alaala. Nangibabaw ang luho at kaginhawaan. Napalitan ng nga bago at mamahaling kagamitan ang aming tahanan. Nakapasok sa mas maganda at tanya na paaralan ang aking anak. Nakami ko ang matagal ko nang inaasam na pag-angat sa posisyon sa aking trabaho at naging isang ganap na tagapamahala ng aming kumpanya. Unti-unting umangat ang aming buhay at naging maayos ang lahat habang ang aking ina ay tuluyan ng nabaon sa limot doon sa malayong isla ng Bicol. Tatlong mahahabang taon ang dumaan nang walang ni isang tawa, walang ni isang sulat o pagbisita. Wala akong balita kung maayos pa ba ang kanyang kalagayan, kung nakakalakap pa ba siya o kung namatay na ba siyang naisa na naghihintay sa aking pagbabalik. Tuluyan ko nang pinatay ang aking konsensya at itinuon ang bukong atensyon sa paakyat sa lipunan at papalawak ng aking yaman. Ngunit hindi natutulok ang hustisya ng kalikasan. Ang paniningang ng panahon ay hindi isang simpleng sumpa kundi isang tahimik at matalinong hukom. Hihintayin ka nitong makarating sa pinakatuktok
Kung kailan pakiramdam mo ay hawak mo na ang buong mundo sa iyong mga kamay at perpekto na ang lahat, bago ka nito, ibaksa ng napakalakas at walang anumang kalaban-laban, isang ordinaryong umaga iyon, maaliwalas ang sikat ng araw pagdating ko sa aming opisina, ngunit sa halip na mga bati ng magandang umaga, sinalubong ako ng nakakagulong nga empleyado sa pasilyo. Ang iba ay walang pigil sa pagiya, habang ang iba naman ay sumisigaw sa matinding galit at pagkadismaya. Sarado at nakakandado ang mga malalaking pinto ng pamunuan. Bakit? Anong nangyayari rito? Tanong ko sa isang katrabaho na mangiyak-ngiyak sa tabi ng aking mesa. Hindi mo ba alam ang balita? Sagot niya habang nangingini ang buong katawan. Tinangay ng pinakamataas na pinuno ang lahat ng pondo ng ating kumpanya. Tumakas siya palabas ng bansa kagabi. Wala na tayong trabaho simula ngayon. Wala tayong makukuhang sahod na 3 buwan na nilang ipinakakait sa atin. Para akong binuhusan ng napagkalami na tubig na may kasamang yelo, ang aking mataas na posisyon, ang aking pinamamalaking sahod, at ang lahat ng aking inipon ay naglaho na parang bulas sa isang iglap lamang. Gumuho ang mundong pinahirapan kong buuin ng ilang taon. Ngunit ang mas masakit, hindi ko alam na iyon pa lamang pala ang simula ng aking matinding parusa. Ang impyernong ginawa ko para sa aking ina ay unti-unting gumagapang at nakangiting patungo sa akin at wala akong ideya kung gaano kalalim at kadilim ang bangin na aking kababaksakan. Umuwi ako ng araw na iyon na may napakabigat na dibdib, hindi malaman kung paano ipaliliwanag sa aking asawa na wala na kaming mapakukunan ng pera. Pabukas kong pintuan ng aming bahay. Isang kakaiba at nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa akin. Walang pemila na amoy nga nilulutong hapon na mula sa kusina. Wala sa lagayan ang mga sapatos ng aking asawa at anak. Ang tanging nakita ko sa gitna ng sala ay isang piraso ng papel na nakapatong sa ibabaw ng aming hapakainan at nang basahin ko ang laman niyon, tuluyan ng hina ang aking mga binti at bumaksa ang aking mga tuhod sa malamig na sahi. Ano kaya ang nakasulat sa kapirasong papel na iyon na tuluya, sumira sa natitira kong mundo at nagtula sa akin sa bingit ng kamatayan? Nangingini ang aking kamay nang damputin ko ang kapirasong papel, pamilyar ang sulat kamay na iyon. Kay Maria ang aking asawa. Pauli-uli kong binasa ang mga salitang nakasulat doon at sa bawat pagbasa ko ay tila mas lalong bumabaon ang isang patalim sa aking dibdib. Nakasulat doon na hindi na ron niya kayang magtiis. Nabalitaan na niya ang pagbaksak ng kumpanya at alam niyang mapupunta kami sa wala. Kinuha na niya ang aming anak na si Tala at uwi na raw sila sa kanyang magulang sa probinsyang Pampanga. Bila niya, huwag ko na raw silang susundan dahil hindi niya kailangan ng isang asawang talunan na walang may papakain sa kanyang pamilya. Tinangay rin niya ang lahat ng natitirang pera sa aming taguan. Napaluhod ako sa gitna ng sala, umiyak ako at sumigaw hanggang sa tuluyang mapaos ang aking boses para akong pinupunit ng buhay. Wala ako magawa kundi yakapin ang sarili ko habang nararamdaman ang matinding panlalamig na dulot ng pag-isa. Ito ba ang pakiramdam ng iniwan? Ito ba ang eksaktong naramdaman ni Nanay Carmen ng talikuran ko siya doon sa maalikabok na kalsada ng Bicol? Ang sakit palang maywan ng mga taong inaakala mong magiging kasama mo hanggang sa dulo. Lumipas ang buwan na para akong isang lantang gulay, pilit kong inayos ang aking sarili upang maganap ng bagong trabaho. Nagpasa ako aking papeles sa iba-ibang tanggapan sa Maynila at Makati, ngunit sa edad kong 48, sino pa ang tatanggap sa akin? Sa bawat usap namin nga mamay-ari nga kumpanya, titik na lamang nila ako mula ulo hanggang paa. Sabay-sabing tatawagan na lang nila ako kapag may nakalaang posisyon. Alam kong isa lamang iyong magandang paraan ng pagpapalayas. Mas gusto nila ang nga nakababata na kayang magtrabaho nang walang paggo sa mas maliit na sahod. Paubos na ang anumang naitago kong kagamitan sa bahay. Binenta ko ang malaking telebisyon, ang mamahaling relo, pati na ang sasakyang ipinamamalaki ko noon,
May pambayad lamang sa dumadaming utang at pambili ngang bigas at ulam, ngunit hindi ito naging sapat. Hindi na tagal, dumating ang mga kinatawan ng bangko at mga alagad ng batas dahil hindi ko na nababayaran ang buwan ng hulo para sa aming bahay. Sa pilitan nila itong kinuha, pinalayas nila ako. Dala ang isang lumang maleta na naglalaman ng 3 pares ng damit at isang manipis na kumot. Naglakad ako sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa lansangan. Habang mabigat ang aking nga paa, naalala ko na naman ang aking nanay. Isang lumang sako lang din ang dala niya nung araw na iyon. Parehong-pareho kami na sinapit. Napatpat ako sa isang masikip, madilim at mabahong paupahan sa tondo. Isang maliit na kwarto lamang iyon na gawa sa pinatakpi-takping yero at kahoy. Mainit kapatanghali, amoy ihinang daga ang paligid at maraming surot sa kawayang papa na aking hinihigaan. Upang patuloy na mabuhay, ginawa ko ang lahat ng uri ng trabaho, marangal na aking maisip. Naging kargado ako ng gagulay sa palengke na Divisoria bago sumikat ang araw. Naglinis ako nga esterong punong maitim na putik at kuminsan namumulo na makalakal alumang baka sa basurahan upang may benta at may ipambili ng pagkain. Isang maliit na paketeng murang pansit at isang pirasong pandesal na lang minsan ang natatawi sa aking gutom sa buong mahapon. Walang asawang sasalubong sa akin, walang anak na mapapangiti, maisa akong unti-unting nabubulo sa sarili kong dusa at kalungkutan. Maraming gabi akong umiyak ng walang tuno. Naisip kong tawagan si Maria upang makausap man lang sana ang aking anak, ngunit nakapatay na ang kanyang numero. Tinawagan ko ang nga dati kong kaibigan. Mataong lagi ko nililibre nung ako. Ay, nakaangat pa sa buhay. Ngunit lahat sila ay umiwas. Wala na akong silbi sa kanila. Maraming beses kong naisipang umuwi sa isla sa Bicol upang puntahan ang aking ina. Siguro kung lalapit ako at luluhod sa kanya, baka sakaling kupkupin niya ulit ako. Ngunit paano ko gagawin iyon? Wala akong pera pambili nga tiket sa barko at higit sa lahat wala akong lakas ng loob. Nahihiya ako sa aking sarili. Napakayabang ko noon na itapon siya na parang isang basahan dahil tingin ko sa kanya ay pabigat. Tapos ngayon babalik ako dahil ako naman ang nangangailangan. Isang malaking kasalanan at kahihiyan iyon. Ito na siguro ang gantingan tadanan sa mga naging kasalanan ko. 2 taon ang lumipas sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Isang malamig at maulan na madaling araw, nakaramdam ako ngang matinding pagod hindi lang sa aking katawan kundi sa aking kaluluwa. Hindi ko na kinaya ang bigat ng mundo. Naglakad ako ng walang sapin sa paa papunta sa tulay ng Jones Bridge sa Maynila. Madilim ang kulay nga ilok pasik sa ibaba na hinahampas ng malakas na ulan at hangin. Tiningnan ko ang mabilis na agos ng tubig. Wari bang tinatawa ako nitong tumalon upang tapusin na ang lahat ng pakdurusa, gutom at pangungulila? Huma bang ako palapit sa pinaadulong gilid ng semento? Ipinikit ko ang aking nga mata at huminga ng malalim. Humingi ako ng tawag sa may kapal at bumulong ng huling paalam para sa aking ina doon sa malayo. Ibibitaw ko na sana ang aking nangingini na kamay sa hawakan ng tulay ng biglang tumuno, ang aking lumang telpono na basa-basa na ang salamin, isa numero na hindi ko kilala ang lumabas sa maliit na ilaw ng telepono. Bakit may tatawa sa isang taong matagal ng tinalikuran ng mundo sa ganitong oras ng madaling araw? Sino ang nasa kabilang linya na hahatlang sa aking patalon? Nangingini ang aking daliri nang pindutin ko ang lamat na salamin ng aking lumang telepono upang sagutin ang tawag. Kasabay ngang malakas na ihip ngang hangin sa tulay at pabuhos ng ulan, narinig ko ang isang malalim at formal na boses ng lalaki mula sa kabilang linya. Kausap ko ba si Ginong Jose? Tanong ng lalaki. Wala akong lakas upang sumagot ng maayos. Isang mahinang o lamang ang lumabas sa aking nangingini na mga labi. Ako ay isang abogado, patuloy nga laki. Matagal na kitang hinahanap. May ipinag-utos ang iyong ina na si Aling Charmen. Nais niyang makipagkita sa iyo sa lalong madaling panahon.
Parang huminto ang paikot ng mundo ko na marini ko ang pangalan ng aking ina, ang nanay ko, ang nanay na tinapon ko na parang basura 3 taon na ang nakararaan. Bakit niya ako hinahanap? Paano niya nalaman na buhay pa ako? At bakit may kasama siyang abogado? Napakaraming tanong ang naunahan sa aking isipan ngunit wala akong kakayahang magsalita. Binigay nga abogado ang isang lugar kung saan kami maaring makita kinabukasan ng umaga. Bago pa man ako makapatanong, naputol na ang linya. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay sa malami na sementong hawakan ng tulay. Umiatras ako palayo sa madilim na ilo na kanina lamang ay umaaki sa akin na tumalon. Buhay ang nanay ko at hinahanap niya ako. Ang kaisipang iyon ang nabigay ng panibagong ini sa akin ng lalami na katawan. Umiyak ako, naglakat ng walang sapin-sapa pabalik sa aking maliit at mabahong inupahan sa tondo. Yaka-yaka ang kapirasong paasa na baka sakali mapatawat pa ako ng naisa kong pamilya. Kinabukasan, maaga akong natungo sa lugar na sinabi ng abogado. Nakipakita siya sa akin sa labas na isang maliit na kainan. Tiningnan niya ang aking kaawa-awang kalagayan, ang aking punit-punit na damit, at ang aking payat na pangangatawan na halos buto at balat na lamang. Wala siyang sinabing masama, ngunit nakita ko ang awa sa kanyang nga mata. Inabutan niya ako ng isang sobrang naglalaman ng sapat na salapi para sa aking pamasahe at isang kapirasong papel kung saan nakasulat ang eksaktong tirahan ng aking ina. Sumakay ako sa isang malaking pampasaherong sasakyan patungong Bicol. Bawat paandar nito ay tila isang mabigat na hakbang nga aking konsensya. Tinitigan ko ang nga nadaanang puno at malalawa na palayan. Naalala ko ang biyahe namin ni nanay nung una kaming pumunta rito. Nakangiti siya nun, umaasang mababakasyon kami habang ako ay palihim na napaplano ng kanyang pagkakakulong sa islang iyon. Ngayon, ako naman ang papunta dun, wasa, talunan at walang anumang may pagmamalaki. Pagbaba ko sa pantalan, sumakay ako sa isang pamilyar na maliit na bangka patungo sa isla. Hindi nagbago ang amoy ng dagat, ngunit ang pakiramdam ko ay lalong naging mabigat. Pagdating sa isla, sumakay ako sa kakara-kara na sasakyang bumabaktas sa maalikabok na kalsada. Bumaba ako sa kanto na eksaktong pinaiwanan ko sa kanya. Naglakad ako papasok sa maliit na nayon. Natanong ako sa isang matandang babaeng nawawalis sa gilid ng kalsada kung saan nakatira si Aling Carmen. Tiningnan ako ng matanda mula ulo hanggang paa. Nang sabihin kong ako ang kanyang anak, biglang nabago ang timple ng kanyang mukha. Ikaw ba ang anak na walang pusong naiwan sa kanya rito 3 taon na ang nakalipas? Tanong ng matanda na may halong galit at panunumbat. Alam mo ba kung gaano siya umiyak noong unang taon? Araw-araw siyang pumupunta sa pantalan, umaasang babalikan mo siya. Nangayayat ang nanay mo kakahintay sa isang anak na walang kwenta. Napatungo lamang ako. Tinanggap ko ang bawat masasakit na salita dahil alam kong kulang pa iyon sa kasalanang ginawa ko. Tinuro ngang matanda ang isang maliit na bahay sa dulong ng kalsada na may aso na pintuan at bakod na gawa sa kawayan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa bahay na iyon. Ang aking binti ay parang naging tingga sa bigat. Nang makarating ako sa tapat ng aso na pintuan, nakita ko siya. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa bakuran, naghihimayang malunggay. Lalo siyang pumayat at ang kanyang buhok ay kasing puti ng bula. Ang kulubot sa kanyang mukha ay mas lalong lumalim. Nay, nangingini at basa ang boses na lumabas sa aking lalamunan. Tumigil siya sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon at tumiti sa akin. Walang gulat sa kanyang mata, walang luha, walang ngiti. Tiningnan lamang niya ang kabuuan ko, ang aking maruming kasuotan at ang aking mukhang puyat at pagod. Dumating ka na pala, iyon lamang ang tanging salitang sinabi niya. Ang boses niya ay kalmado. Tila ba inaasahan na niyang darating ako sa ganoong kaawa-awang anyo. Pumasok ka na sa loob, alam kong gutom ka. Dakdak niya bago tumayo ay dahan-dahang naglakad papasok sa kusina nang hindi na muling lumilingon sa akin.
Sumuno ako sa kanya papasok sa maliit at payak na bahay. Malinis ang paligid. Amoy nga sinaing at tuyong isda ang sumalubong sa akin. Pinaupo niya ako sa harap ng isang maliit na hapak kainan. Naglagay siya ng isang platong may mainit na kanin, 2 pirasong tuyo at isang mangkok ng sabaw nga malunggay. Kumain ka na, sabi niya habang nakatayo sa aking gilid. Kinuha ko ang kutsara ngunit hindi ko magawang isubo ang pagkain. Simulang tumulo ang aking maluha. Pumata ng suno-suno sa mainit na sabaw. Ang sakit-sakit sa dibdib. Pinapakain pa rin niya ako kahit na ginutom ko siya ng pagmamahal at attention. Wala na akong inisip. Binitawan ko ang kutsara at mabilis na bumaba mula sa upuan. Lumuhod ako sa magaspang na sahi na gawa sa kawayan at idinikit ko ang aking nu sa kanyang ngapa. Umiyak ako ng napakalakas, isang paiyak na galing sa kailaliman ng aking kaluluwa. Nay, patawarin mo ako, sigaw ko habang humahagulgol. Napagkasama kong anak, tinapon kita dahil sa pera, inisip kong pabigat ka. Ngayon nawala ang lahat sa akin, iniwan ako ng asawa ko. Wala na akong trabaho, wala na akong bahay. Parusa ko ito, Nay, patawarin mo ako na makaawa ako. Hinayaan lamang niya akong umiyak sa kanyang paanan ng ilang minuto hanggang sa maramdaman ko ang kanyang magaspang at may init na kamay na dahan-dahang humaplos sa aking buhok. Ang haplos na iyon, matagal ko nang hindi naramdaman, ngunit sapat na para gumuho ang huling pada ng aking pagmamalaki. Tumayo ka na riyan, Jose, mahinahong sabi niya, kainin mo na ang pagkain mo habang mainit pa. Pagkatapos mong kumain, maglinis ka ng katawan mo at mapahinga. Marami pa tayong pausapan bukas. Sumunod ako sa kanya. Pinilit kong ubusin ang pagkain kahit halo-halo na ang lasa ng sabaw at ng aking sariling luha. Matapos mahugas na katawan sa maliit na banyo sa labas ng bahay, nahiga ako sa isang papa na nilatagan niya nga manipis na banik. Sa sobrang pagod ng aking katawan e isipan, mabilis akong dinalaw ng antok. Sa unang pagkakataon matapos ang 2 taong paghihirap sa lansangan, nakatulog ako ng mahimbing at payapa. Alam kong nasa isang bubong na muli kami ng aking ina. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasa kinabukasan ng umaga. Maaga akong nagising dahil sa tahol na gaaso sa labas at sa tunog ng makina ng isang sasakyan na pambihirang marinig sa ganitong liblib na lugar. Bumangon ako mula sa papag at sumilip sa maliit na siwang energy bintana. Isang napagkakinis ay mamahaling itim na sasakyan ang nakaparada mismo sa tapat ng aso na bakod ng aming bahay. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakaayos ng formal, may suot na makintap na sapatos at may bitbit na isang makapal na itim na bag na puno ng papeles. Nakilala ko agad kung sino ang lalaking iyon. Siya ang abogadong nabigay sa aking pamasahe kahapon. Lumabas si nanay mula sa kusina, maaliwalas ang muka at sinalubong ang lalaki. Pumasok sila sa loob ng bahay at umupo sa hapak kainan habang ako ay nakatayo lamang sa gilid, natataka at kinakabahan. Bakit pupunta rito ang isang magaling na abogado upang formal na kausapin ang isang matandang babaeng iniwan sa probinsya na walang anumang yaman kundi isang lumang sako ng damit? Anong malaking lihim ang itinatago ng aking ina na babago sa buong ikot ng aking buhay? Pumasok ako sa loob ng bahay ng may pag-alangan. Nakaupo si nanay sa kabisera ng maliit na hapagkainan, samantalang ang abogado ay nasa kanyang kanan. Inilalabas ang makapal na bungkos ng papeles mula sa kanyang itim na bag. Tiningnan ako ni nanay at itinuro ang bakanting upuan sa kanyang kaliwa. Umupo ako, pakiramdam ko ay isang batang nahuli sa isang malaking kasalanan at naghihintay ng parusa. Ito ang aking anak, si Jose, panimula ni nanay na may kalmadong tinik. Siya ang magmamana nga lahat. Magmamana, tanong ko na halos hindi makahinga. Nanlaki ang aking mga mata. Anong ipapamana mo sa akin, Nay? Wala tayong pera, wala tayong ari-arian.
Inayos na abogado ang kanyang salamin bago tumingin sa akin ng seryoso. Ginoong Jose, ako si Mateo ang tagapamahala ng nga naiwang yaman ng iyong ina. Batay sa mga dokumentong hawak ko, ang kabuwang halaga ng kanyang nga ari-arian ay umaabot sa 22 milyong piso. Tumigil ang paikot ng aking mundo. 22 milyong piso, paano nangyari iyon? Habang buhay naglaba at naugas ng pinggan ang aking ina. Dito nga sa liblib na po na ito ay isang sako lang ang kanyang dala. Nakita ni nanay ang labis na pakalito sa aking mukha. Huminga siya ng malalim at ipinato ang kanyang magaspang na kamay sa ibabaw ng mesa. Yung nakuha nating tulong pinansyal nung mamatay ang tatay mo, hindi ko iyon ginastos lahat, paliwanag niya. Ibinili ko iyon ng isang malawak na lupain sa labas ng Maynila 3 dekade na ang nakalipas. Dati ay masukal at walang halaga ang lugar na iyon. Ngunit nitong mga nakaraang taon, tinayuan iyon na malaking kalsada at mga gusali. Tumas ng napakalaki ang halagang lupa, kasama pa ang manay pangkumula sa pakikipamamasukan ko noon, iyan ang naging kabuuan. Nanginig ang buhok kong kalamnan. May napakalaking yaman ang aking ina, ngunit bakit niya inilihim sa akin? Bakit hinayaan niyang mahirap kami noon at bakit hindi niya sinabi noong panahong itinataboy ko siya dahil sa halagang 30,000 piso buwan-buwan para sa bahay kalinga? Bakit ngayon mo lang sinabi nay nang hihinang tanong ko, pinipigilan ang patulo kaing nga luha, bakit hinayaan mong itapon kita dito sa isla kung sinabi mo lang sana? Hindi ko natapos ang aking sasabihin dahil nakita ko ang lungkot sa kanyang nga mata. Gusto kong tumayo ka sa sarili mong nga paa, anak, sagot niya. Ayaw kong lumaki kang umaasa sa parang hindi mo pinahirapan. Bala ko sanang ibigay sa iyo ang lahat kapa pumanaw na ako, ngunit itinapon mo ako, ipinapalit mo ang nanay mo dahil sa pera. Gusto kong malaman kung babalikan mo ako hindi dahil sa yaman ko, kundi dahil anak kita. Parang tinusok na libu-libong karayom ang aking puso. Sobrang nakakaya, sobrang nakapanliliit. Ipinapalit ko ang taong na mamahal sa akin nang walang kondisyon para sa pera at ang taong iyon pala ang makakapaahon sa akin sa kahirapan at kamatayan sa lansangan. Tumihim ang abogado upang basagin ang namumuong katahimikan. Handa nang ilipat ng iyong ina ang lahat ng yaman sa iyong pangalan, Ginong Jose. Ngunit may isang napakahigpit na kondisyon. Tiningnan ko si nanay, ano pong kondisyon? Tanong ko, gagawin ko ang lahat, handa akong maging alipin mo habang buhay, makabawi lang ako sa kasalanan ko. Kinuha ni nanay ang isang papel at inilapit sa akin. May isang bahay kalinga para sa mga matatanda dito sa lalawigan, sabi niya. Doon inaalagaan ang mga lolo at lola na inabandona rin ng kanilang mga pamilya. Ang kondisyon ko, magtatrabaho ka ron bilang taga-alaga araw-araw. Papaliguan mo sila, pakakainin at aalagaan tulad ng pag-alaga ng isang tunay na anak. Gaano katagal, nay? Tanong ko. 3 taon, madiin niyang sagot. 3 taong itinapon mo ako at tinalikuran. Babayaran mo ang bawat araw na iyon ng paglilingkod sa mga matatandang katulad ko. Kapag nagawa mo iyan ng walang reklamo at bukal sa puso, sa iyo na ang 22 milyon. Kapag sumuko ka, mapupunta ang lahat ng pera ko sa bahay kalinga na iyon bilang tulong. Wala akong paaalinlangang kinuha ang panulat at nilagdaan ang kasunduan. Hindi dahil sa 22 milyon, kundi dahil alam kong ito lamang ang tanging paraan upang malinis ang aking budi at mapatunayan sa kanya na nakbago na ako at taos pusong nagsisisi. Nang araw ring iyon, naayos ako ng aking sarili upang maghanda sa bago kong buhay. Pakiramdam ko ay unti-unti nang nakakaroon ng liwanag ang madilim kong mundo. Ngunit habang nakwawalis ako sa bakuran kinahaponan, nakarini ako ng ugong ng isa pang sasakyan na huminto sa tapat ng aming asul na bakod. Hindi ito ang sasakyan ng abogado na umalis kaninang tanghali. Bumukas ang pinto nito at iniluwa ang isang babaeng nakasuot ng magarang damit. Pamilya na pamilya ang tindi at ang pabangong umaabot hanggang sa aking kinatatayuan.
Nang lumahon siya sa akin, halos tumakal ang paktibok na aking puso. Paano niya nalaman ang lugar na ito at anong sumpa ang dala niya sa kanyang muling pagbabalik? Nakilala ko agad ang babaeng iyon, si Maria, ang babaeng nangako sa harap ng dambana na sasamahan ako sa hirap at ginhawa, ngunit siya ring unang taong tumaliko sa akin nang mawala ang lahat ng aking yaman at posisyon. Nakatayo siya ngayon sa labas ng aming bakod. May pekeng luha sa kanya nga mata at umaateng parang isang kaawa-awang biktima kang tadhana. Jose, mahal ko, tuluyan na siyang umiyak habang pilit na inaabot ang aking nga kamay sa siwangang kawayang bakod. Patawarin mo ako. Nabula lang akong takot nun kaya ko kayo iniwan ng anak natin. Araw-araw akong nagsisisi. Bumalak na ako para bawain ulit ang pamilya natin. Mabilis kong inalis ang aking kamay. Ramdam ko ang paayat ng dugo sa aking ulo, ngunit pinilit kong maging mahinahon. Paano mo nalaman ang lugar na ito, Maria? Malamig kong tanong. Huwag mo akong tawaging, mahal mo dahil pinatay mo na ang pagmamahal na iyon nang iwan mo ako sa gitna ng aking pagbaza. Umamin siya na may nakausap siyang dating kakilala na nakakita raw sa akin sa pantalang pabalik sa probinsya. Subali alam ko ang tunay na dahilan. Ang mabilis na pagkalat ng balita tungkol sa pagbisita ng isang kilalang abogado sa bayan at ang alingaw-ngaw tungkol sa 22 milyong pisong mamanahin ko, ang amoy ng salapi ang nagdala sa kanya pabalik, hindi ang pagmamahal. Bago pa man ako makapagsalita muli, bumukas ang pintuan ng aming bahay at lumabas si nanay. Tiningnan niya si Maria mula ulo hanggang paa. Ang mata ni nanay na karaniwang maamu at puno ng paunawa ay napalitan ng isang matalim at nakapapasong tingin. Wala kang puwang sa pamamahay na ito, matapang na sabi ni nanay, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bakuran. Iniwan mo ang anak ko nung panahong kailangan niyang karamay. Ngayong may naamoy kang pera, bigla kang babalik at mamakaawa. Lumayas ka rito bago pa ako tumawak ng matanot. Nang marinig iyon ni Maria, tuluyang nakbago ang kanyang anyo, nawala ang kanyang luha at napalitan ng isang nakakikilabot na ngisi, lumabas ang totoong kulay ng babaeng minsan kong minahal. Huwag kayong malaki. Sumigaw siya ng malakas para marinig ng kapitbahay. Asawa pa rin ako ni Jose sa batas. May karapatan ako sa kalahati ng perang iyan. At ikaw, Jose, kapag hindi mo ibinigay ang parte ko, isinusumpa ko sa iyo na hindi mo na muling makikita si Tala, ilalayo ko siya sa iyo at titiyakin kung kamumuhian ka ng sarili mong anak habang buhay. Napakuyom ang aking makamao. Ang pangalan ng aking anak ang tanging kahinaan ko. Ngunit tiningnan ko si nanay. Ang babaeng dumanas ng higit na pang-api mula sa akin, ngunit pinili pa rin akong patawarin. Humugot akong lakas sa kanya. Wala akong pera, Maria, matigas kong sagot. At kahit makaroon man ako ni isang kusing ay wala kang makukuha. Ipinapalit ko ang nanay ko para sa iyo nun at iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Hindi ko nahahayaang sirain mo ulit ang natitira kong buhay. Umuwi ka na. Gagawin ko ang lahat sa legal na paraan para makuha ko ang anak ko. Padabo na sumakay si Maria sa kanyang sasakyan, nakmumura at sumisigaw nga mabanta hanggang sa tuluyan siyang lumayo. Nang mawala na ang alikabok sa kalsada, napopo ako sa lupa. Naramdaman ko ang magaspang na kamay ni Nanay Ina humaplos sa aking balikat. Tama ang ginawa mo, anak. Bulong niya, mula ngayon tayo na lang ang magtutulungan. Kinabukasan, nasimula ang aking unang araw sa bahay Kalinga. Kung inakala kong madali ang paalaga ng mga matatanda, nakamali ako ng sobra. Napakahirap, higit pa sa pagiging kargador sa palengke o tagalinis ng estero. Sa unang buwan, naranasan kong masigawan, maduraan, at masampan ng mga matatandang may sakit sa pag-iisip.
Naglinis akong kanilang nga dumi, napaligo nga may sakit na hindi na makabangon, at natiyagang mapakain ng lugaw kahit paulit-ulit itong niluluwa. Naranasan ko ang puyat, pagod at minsan ay panghihinang ang loop. Naisip ko kung hanggang kailan ko kakayanin ito. Ngunit sa tuwing titignan ko ang nga mata nga malolo at lola doon, nga matang palajing nakatingin sa labas ng bintana, na abang sa mga anak na ipinangakong babalikan sila ngunit kailanman ay hindi na napakita, nakikita ko si nanay. Nakikita ko ang sarili kong kasalanan. Sa bawat papunas ko sa kanilang nga luha, pakiramdam ko ay pinupunasan ko rin ang nga luhang pinalata ko sa nga mata nga aking ina. Unti-unti, nabago ang aking puso. Hindi ko na ginagawa ang trabaho dahil sa kasunduan o dahil sa 22 milyong piso. Ginagawa ko na ito dahil mahal ko na sila. Tinawa nila akong anak. Naging pamilya ko silang lahat. Bumali ang sigla sa aking katawan at naging mapayapa ang aking isipan. Tuwing hapon, pauwi ko sa bahay. Masaya kaming nakukuntuhan ni nanay habang kumakain ng hapunan. Minsan, nakakahanap ako ng paraan upang makausap ng palihim si Tala sa telepono at ipaliwanag ang aking sitwasyon. Naintindihan ako ng aking anak at nangakong maghihintay siya sa aking pagbabalik. Lumipas ang 2.5 taon na napakabilis. 6 na buwan na lamang ang natitira sa aking kasunduan at tuluyan na sana ako makalalaya sa aking mga naging kasalanan. Inayos ko na ang mga papeles para makuha si Tala at makapagsimula kami ng panibagong buhay kasama si nanay. Akala ko ay tapos na ang mapagsubo. Akala ko ay bayad na ako sa tadhana. Ngunit isang gabi, habang nahanda ako ng mainit na sabaw para sa aming hapunan, nakarinig ako ng isang malakas na kalabok mula sa kwarto ni nanay. Kasunod nito ay ang tunog ng nabasa na baso. Kumaripas akong takbo at sinipa ang pintuan ng kanyang kwarto. Bumulaga sa akin ang isang eksenang hindi ko kailanman inasahang mangyayari. Nakahandusay si nanay sa malamig na sahi, nangingini ang buong katawan na mumutla ay halos hindi makahinga habang mahigpit na nakahawa sa kanyang dibdib. May magadugong tumutulo mula sa kanyang ilong. Binuhat ko siya ng buong lakas at umiyak na huminging tulong sa aming makapitbahay. Isinugod namin siya sa pinakamalapit na pagamutan. Habang naghihintay sa labas ng silid kung saan si ginagamot, walang tigil ang aking pagdarasan na sana ay huwa muna siyang kunin sa akin. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor na may dalang nga papel, bakas ang matinding kalungkutan sa kanyang nga mata. Anong nangyari sa aking ina? Bakit ngayon pa na malapit na kaming maging buong-buo muli? At ano ang malagim na lihim tungkol sa kanyang kalusugan na ngayon ko lamang natuklasan? Lumapit sa akin ang manggagamot, mabigat ang bawat hakbang, at ibinigay sa akin ang isang manipis na folder na naglalaman ng maresulta ng kanyang pagsusuri. Nangingini ang aking mga kamay nang buklatin ko ito kahit hindi ko lubusang maunawaan ang mga nakasulat na terminolohiya. Tumingala ako at nahanap ngang kasagutan sa kanyang nga mata. Matagal na siyang may maluba at walang lunas na sakit sa kanyang dugo, tahimik at malungkot na paliwanag ng manggagamot. Halos 3 taon na ang nakararaan ng una namin siyang masuri. Inalok namin siya nga mamahaling gamutan at operasyon na maaring mapahaba ng kanyang buhay, ngunit tumanggi siya. Mas pinili niyang itago ang kanyang karamdaman at tiisin ang sakit upang hindi mabawasan ang salaping naipon niya para sa iyong kinabukasan. Tila gumuho ang buong kalangitan at bumaksa sa aking nga balikat. 3 taon, iyon ang eksaktong panahon kung kailan ko siya itinapon dito sa probinsya. Sa mga panahong iyon, alam na niyang may taning na ang kanyang buhay, ngunit pinili niyang huwag gumastos para lamang may matira sa akin sa anak na nagtapon sa kanya dahil sa kasakiman. Sobrang sakit. Pakiramdam ko ay dinuduro ng pino ang aking puso. Pumasok ako sa silid kung saan nakaratay ang aking ina. Napakali niya tingnan sa ibabaw ng puting kama. Ang mamakina at tubo na nakakabit sa kanyang katawan ay tilam nga tanikalang pumipigil sa kanyang tuluyang paglisan.
Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang nanlalami at magaspang na kamay. Napahagulgol ako at idinikit ang kanyang palat sa aking pisngi. Nay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Umiyak kong tanong kahit alam kong hindi siya makasasagot dahil sa kanyang mahimbing na pagkakatulo-dulo ng matapang na gamot. Bakit mas pinili mong ilaan ang pera sa akin kaysa sa sarili mong buhay? Hindi ko kailangan ng 22 milyon. Ikaw ang kailangan ko. Hindi ko mabubuhay ng wala ke. Lumipas ang 3 araw na hindi ako umaalis sa kanyang tabi. Hindi ako kumakain, hindi ako natutulog ng maayos. Bawat oras ay ginugol ko sa pahingi ng tawad at papapasalamat sa may kapal. Hanggang sa isang madaling araw, naramdaman ko ang mahinang pakpisit ng kanyang daliri sa aking kamay. Dahan-dahang iminulat ni nanay ang kanyang nga mata. Wala na ang dating sigla, ngunit naroon pa rin ang walang hanggang pagmamahal at pagpapatawad. Huwag kang umiyak, anak bulong niya. Halos hindi ko na marinig dahil sa hina ng kanyang boses. Oras ko na para mapahinga. Natupad ko na ang aking tungkulin. Nakita na kitang nakbago at naging isang mabuting tao. Iyon ang pinakamahalagang pamananaiiwan ko. Nay, huwag mo muna akong iwan, pagmamakaawa ko. Halos hindi na ako makahinga sa tindi ng aking pag-iyak. Marami pa tayong gagawin. Susunduin pa natin si Tala. Medjiging buo na tayo tulad ng ipinangako ko sa iyo. Ngumiti siya ng napakatamis, isang ngiting na baon ng matinding pagmamahal sa aking kaluluwa. Lagi ninyo akong kasama. Alagaan mo ang mga lolo at lola sa bahay Kalinga. Alagaan mo ang anak mo. Patawarin mo ang nananakit sa iyo. Mahal na mahal kita, Jose. Iyon ang huling maksalitang lumabas sa kanyang maklabi bago siya tulo yang pumikit at nalagutan ngang hininga. Sumigaw ako sa matinding pihati. Isang iyak na umaling-awngaw sa buong pagamutan at bumiyak sa katahimikan ng madaling araw. Wala na ang naiisa kong kakampi, ang taong nabigay sa aking ng lahat ng hindi humihingi ng anumang kapalit. Matapos ang paglilibing kay nanay sa ibabaw ng burol na nakaharap sa malawak na dagat na paborito niya, dumating ang abogadong si Mateo upang formal na ibigay sa akin ang lahat ng kanyang naiwang yaman. Tinupad ko ang aking pangako sa aking ina. Ginamit ko ang napakalaking bahagi ng 22 milyon upang ipatayo ang isang bago, malinis at malaking bahay Kalinga na ipinangalan ko kay Nanay Carmen. Naging sapat din ang aking kakayahan at kapangyarihan upang makuha sa batas ang buong karapatan sa pag-alaga sa aking anak na si Tala. Sa kabilang banda, ang batas ng karma ay hindi natulok para kay Maria. Tuluyang bumaksa ang kanyang buhay matapos siyang lokohin at pagnakawan ng lalaking ipinalit niya sa akin. Naranasan niya ang eksaktong hirap at gutom na ipinaranas niya sa akin noon. Ang matinding sumpa na walang sinumang makatatakas sa ilalim ng kalangitan. Masaya na sana ang lahat. Nabubuhay kami ng payapa ni tala sa isla at patuloy ako naglilingkod ng buong puso sa mga matatanda. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nabulabog makalipas ang isang taon. Naglilinis ako ng lumang kwarto ni nanay nang may mapansin akong isang maliit na puwang sa ilalim ng kanyang lumang aparado na yari sa kahoy. Nang tanggalin ko ang isang nakapatong na tabla, natagpuan ko ang isang maliit na kahon na gawo sa bakalat na babalot ng kalawang. Sa loob nito ay may isang lumang liham na nababalot ng alikabok, kasama ang isang luma at naninilaw na sertipiko na kapanganakan at isang kupas na litrato. Binasa ko ang liham at sa bawat linyang aking nakikita, unti-unting nalamig ang buong kong katawan at nanginig ang aking mga tuhod. Nakasulat doon ang isang malagim na lihim na nagunay sa akin kay Nanay Carmen at sa tunay kong pagkataw. Anong nakakakilabot na katotohanan ang itinatago na kapirasong papel na ito tungkol sa naisang abogadong pinakatiwalaan ng aking ina? Bakit ang pangalan na nakasulat sa aking tunay na sertipiko ng kapanganakan ay hindi Jose kundi isang pangalan na magbubukas ng panibagong sumpa sa aming pamilya?